Sunday! Happy Resurrection Sunday! Praise God! Palapakan natin si Lord. Jesus is alive! Amen! And He is alive forevermore! Amen! The significance of Christ's resurrection. Sabihin natin, the significance of Christ's resurrection. That is our topic for today in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 22. Ang kabuluhan, ang kahalagahan ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Basahin po natin. Go. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly the word I preached to you. Otherwise, you believe in vain. For what I see, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised the third day, according to the Scriptures, and that He appeared to Peter, and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, those some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, He appeared to me also, as the one abnormally born, for I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect, nor was the Lord harder than all of them. Yet I, with the grace of God that was in me, whether then it was I or they, this is what we preach, and this is what we believe. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has been raised, our preaching is useless. And so it is afraid. More than that, we have been found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him, in fact, the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If we only was alive in hope in Christ, we are going to be hated more than all men. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all died, so in Christ all will be made alive. Sabihin po natin, Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive forevermore. Jesus is alive forevermore. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Why Christ's resurrection is significant? The significance of Christ's resurrection. Bakit po sumulat si Paul sa mga Corinthians sa panahon na yon, sapagkat meron pong bali-balita na ang mga taga-Corinto ay naniniwala na si Kristo ay namatay sa kanilang kasalanan. Ang mga taga-Corinto ay naniniwala na si Christ ay isinilang. Sila ay naniniwala na si Christ ay inilibing. Kaya lang, hindi sila naniniwala na si Christ, ang Panginoon, ay nabuhay na muli sa mga patay. Kaya si Paul ay kaagad-kaagad kinuha ang kanyang text at siya ay nag-text sa mga taga-Corinto. At sinabi sa kanyang text, now I make known to you, ang haba ng kanyang text. Okay? Siguro noong panahon na yun, magti-text na lang siya. Kaya lang noong panahon na yun, wala pang text. Noong araw ay merong tablet, meron pong iPad, tablet, kaya lang walang text.
Kaya siya ay kumumpose na lang ng sulat doon sa balat ng kahoy at ipinadala sa Korinto. At pinatutuhanan niya na ang Panginoon ay hindi lang namatay para sa kanilang kasalanan, kundi siya ay nabuhay na muli sa mga patay. At ang katotohanan, siya ay merong sinabi ng mga witness. Number 1, the fact of Christ's resurrection and the witnesses in verse 5 to 8. Sa isang husgado, pwede pong mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi, pwede na mapatunayan na ang isang pangyayari ay totoo. No? 2 or 3 witnesses. Eyewitness. Sabi niya, nasaan ka noong mga panahon na ang nasa sakdal? Kita mo ba na siya ay sinaksak? Hindi po. Paano mo nalaman? Napanaginip ko po. So, hindi nung tayo sa korte yun. Nasaan ka? Nakita mo ba? Napanaagan ko po. Nakita mo ba ang kanyang mukha? Parang siya po. Ay, hindi yung pwede. Parang siya. So, parang siya, meron siyang shadow doubt. Dapat sa isang criminal case ay beyond reasonable doubt. Sabihin, walang kaduda-duda. Ito ay criminal case at hindi ito impeachment case. Kaya dapat ay beyond reasonable doubt. Kaya in impeachment, hindi kailangan beyond reasonable doubt. Kung may konting duda, pwede yun. Pwede siyang maging guilty. So sa resurrection, tiyak po na si Pablo ay wala pong duda sapagkat ang unang eyewitness ay isang apostle. Number 1, eyewitness. And that, he appeared to Peter. So si St. Peter, ang unang pinagpakitaan ng Panginoon. Bakit kaya si Peter? No? Sa dinami-dami ng mga apostle, si Peter. Samantalang si Peter ay isa sa nagkanulo sa Panginoon. Di ba yung story ni Peter? Sabi ni Peter, Lord, over my dead body, hindi kita iiwan. Sabi ng Lord, ako ay puhulihin ngayong gabi at lahat kayo magtatakbuhan. No, Lord, over my dead body, hindi kita iiwan, Panginoon. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. So parang gano'n sa ating panahon. Hindi kita iwan. Twice, binanggit ni Peter yan sa dalawang bahagi pag-usap. Sabi ni Lord, Peter, bago tumilaw ang manok mamayang madaling araw, 3 times ko lang magkakanulo. No, Lord, hindi mangyayari yun. No? Then, bago nung pinuli ng Panginoon, nagtakbo talaga sila lahat. No? At si Peter ay nakita niya si Lord pero sumunod pa rin siya kay Lord kasi meron siyang promise eh. Hindi kita yung Lord kaya pinipapos din niya ang Panginoon. Kaya lang may lumapit na kanyang babae. Napapansin ko na ikaw ay taga-Galilea kasi nagipagkwentuhan na siya eh. Pumalo na siya, nagpagkwentuhan. Kaya lang kakaiba ang punto niya. Puntong Batangas. Subulatang halata. Ang ito ay are. Ang ganito ay ganire. Doon sabi ni Peter, bakit ganire? Kaya nakain nito. Nahalata, hoy, ikaw ay taga-Galilea. Kasi ang punto mo ay taga-Galilea. Ay Galilea. Sabi niyo, hindi. Kasama mo yung Kristo rin. Hindi ko siya kasama. May 3 beses. At sabi doon, nagmura pa. Nagmura pa si Peter. Nang pa 3 beses. Isip natin bakit kaya kay Peter pa nagkakita ang Panginoon. Anyway, wala akong nakalagay. Sinabi lang dyan, kay Peter nag-appear ang Panginoon. Then, second witness ay yung 12 na mismo. In the upper room, habang nakasarado ang lahat ng pinto, pumasok ang Panginoon. Wow. Pumasok ang Panginoon. Kasi ang kanyang body ay glorified body. Siya ay nabuhay sa mga patay, kaya lang iba ng kanyang katawan. Siya ay isang katawan.
doon sa Harry Potter, di ba? Diba doon sa Harry Potter? Sino nanonood ng Harry Potter sa inyo? Nung pumasok sila doon sa kaharian, sa pader sila dumadaan, nung unang attend ni Potter, nabangga siya kasi hindi pa siya marunong, di ba? Mataka siya, bakit? Yung pala ang pinto, ano? Okay? So, nakuha lang yan sa New Testament. No? Ang Lord ay nagpakita sa labing dalawang apostles, nakasaradong pinto, kasi natatakot sila dahil wala na ang kanilang master, natatakot sila sa mga Jew kasi papatayin sila. Sila ay nasa isang place, nakakulong sila, at nag-appear ang Panginoon. So, nagpakita siya sa labing dalawa, sabi na, sila na ang witness. Even the Bible, ang sabi po ay 2 or 3 witness sapat na para mapatunayan na isang kaso ay totoo, isang pangyayari totoo. So, meron na po 13 witness. Or 12 pa rin, kasi si Peter kasama pa rin. So 12 witness. Then he appeared to more than 500. Dami na. He appeared, sabi doon, he appeared. So ibig sabihin, nakita siya ng 500 katao. 500 disciples. 500 plus 12 equals 512, siyempre. Then, at the same time, isang beses nagpakita siya. Sabi daw, most of whom are still living noong panahon na yun, sumulit sa taga-Corinto, those some have fallen asleep. So yung iba ay natutulog na. Namatay na, pero parang natutulog lang. Kaya di ba pagkapatay, nakakita tayo patay, sabi natin, ay parang natutulog lang. Sa Bible po, yun, ang patay ay parang natutulog lang. Then they appeared to James. So ilan na po? 512 plus James, 513. So 513 witnesses. Then to all the apostles, again, binagit lang ulit. And last of all, kasi dalawang beses nagpakita sa mga apostles. Then, last of all, he appeared to me, to Paul. In the road of Damascus, nagpakita ang Panginoon that he is alive. No? Kasi si Paul ay isang religious leader, siya isang Pharisee, inuusig niya yung church. Then, nagpakita ang Panginoon sa kanya, sabi ni Paul, who are you? Are you Lord? Yes, I am Jesus. So, in the road to Damascus, nagpakita ang Panginoon. So, yun po yung the fact of Christ's resurrection. Meron po 500, 12, 13, 14. Ilan na pong witness? 512, 13, 14. Meron po 514 witnesses na ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. So wala na pong dadami pa sa witness na yan sa lahat ng mga pangyayari at mga kaso kung patutuhanan sa pangyayari. Sabi ng iba, hindi ka mananiniwala na diyan dahil sinulot lang yan ng tao at hindi totoo ang Bible. But hanggang sa oras na ito, ang Bible po ay pinatutuhanan na maging na mga hindi naniniwala dito na ito ay totoo. Ang laman ng Bible ay mga totoong pangyayari, mga totoong lugar. Ang Israel ay nadyan, ang mga Palestina ay nadyan hanggang ngayon. Ang Tel Aviv ay nadoon hanggang ngayon. Ang Egypt ay nadyan. Kumbaga, nakasulat sa Bible, mga characters sa Bible ay totoo. Meron pong isang nag-attempt na sabi niya, nung 18th century, ang pangalan niya ay Voltaire, siyang 18, sabi niya, after 100 years pagkamatay ko, ang Bible ay hindi totoo yan, kaya lahat yan ay mawawala. Diba? Kaya ang ginawa niya, pinasunod niya ang bawat Bible na makikita niya. At sabi niya, Christianity ay hindi magtatagal. Yan ay kasinungalingan based on lies. Pagkamatay ni Voltaire, yung kanyang bahay ay naging printing press ng Bible. No? You know yung power of the Word of God, the power of the Bible. So, the Bible is the best selling book. Alam niyo ba? The Bible pa rin ang pinaka-best seller of all time hanggang sa ating panahon. Wala akong kasing bilis ng pagbibenta sa buong daigdig maliban po sa Bible, sa lahat po ng libro na ginawa ng tao. So, ang Bible ay nagpapatunay na totoo at kung ang Bible ay totoo, ang sulat ni Paul sa mga Korinto ay totoo at meron po 514 witnesses na nagsasabi
for the fact of Christ's resurrection. So yun po ang kabuluhan, the significance of Christ's resurrection, dahil ito po ay isang katotohanan na nangyari sa kasaysayan po ng tao, na meron po isang master na matay, nabuhay na matay, inilibing, subalit ng tatlong araw ay nabuhay na maguli, and He is alive forevermore. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Marami po nakakaalam na, okay, naniniwala tayo ng the fact of Christ's resurrection, but hindi po sapat na manampalataya tayo na siya ay nabuhay na maguli. Ano po ang implikasyon sa atin ng pagkabuhay ng muli ng Panginoon? Or the necessity of Christ's resurrection, the necessity of His resurrection. In verse 17, ang sabi po doon, sabi na sa ating kanina, in verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. No? Sinabi niya sa mga Korinto, kasi nga hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ay nabuhay sa mga patay. Ang sabi niya sa mga taga-Korinto, at even today, okay, meron kayong faith. Meron kayong faith in Christ. Pero kung siya ay natiling patay, ang faith natin kay Christ ay wala akong kabuluhan. So sabi niya mga taga-Korinto, taga-Corinthians, Christians, yes, naniniwala kayo na ang Panginoon Jesus ay namatay, pero kung hindi tayo maniniwala na siya ay nabuhay mula sa mga patay, ang ating pananampalataya ay mawawala ng kabuluhan. Even sinabi niya sa bago na sulat, ituloy niya, sabi niya, maging siya ay magiging sinungaling siya, at ang kanyang preaching ay walang kabuluhan, at magiging walang saysay ang kanilang pananampalataya. Sinod po ni Peter sa kanyang sulat, sabi ni Peter, ang ating pananampalataya ay mahigit pa sa ginto or diamond na nasisira. Napakahalaga po ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nakabase sa isang Kristo na nabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya po ang Resurrection Sunday ang isa po sa pinakamahalaga, pinakamakabuluhang bahagi ng kasaysayan ng Christianity. Kasi ito po yung ating pinakabatong saligan. No? Nakatungtong po tayo doon. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay sa mga patay, ano pagkakaiba niya kay Buddha, kay Confucius, kay Muhammad, kay San Munyong ng Munis? No? Wala siyang pagkakaiba. But dahil siya po ay nabuhay sa mga patay, yun po yung malaking pagkakaiba at kabuluhan, no, ng ating pananampalataya. Our faith is futile kung ang Lord ay hindi nabuhay mula sa mga patay. Wala po itong kabuluhan. But praise God, napakamakabuluhan po ng ating pananampalataya. No? Kung ang pananampalataya po natin, kung hindi po siya nabuhay sa mga patay, parang let's eat and drink and be merry for tomorrow we will die. Anyway, di ba? Ganun ang mangyayari. Kumain lang tayo, uminom, magsaya. Bakit tayo bakit tayo mag-worship sa isang patay na Diyos? No? Kaya nga yung ating cross ay wala namang nakapako kasi wala namang nakabayubay sa cross. Siya po ay nailibing na at umakayat na sa langit, nasa kanan ng Ama, at siya'y buhay magpakailan pa man. Kaya kung wala tayo ang cross mo natin, ay wala mong nakapako. Hello? Amen. Eh, kung may cross pa man tayo nakapako, sungkitin nyo yung, gusto ginto yun eh. Sungkitin mo, ibenta mo. Kasi wala na siya dyan. Amen? Amen. Wala na siya dyan. Ang isang pako na walang laman, isang pako. Ang isang cross na walang laman, nagpapaalala ng iyong Panginoon ay nasa langit na. Pero ang isang cross ay may laman, parang ay patay pa yung aming Panginoon. Bakit pura sa bagay yung patay pala yun? No? Nasa cross pa eh. Okay? So siya po ay wala na sa cross, siya ay nagbangon mula sa mga patay, siya ay buhay magpakailan pa man. Kaya po yung ating pananampalataya ay isang makabuluhang pananampalataya. Alam mo kung saan ka dadalhin ang pananampalataya mo. Kasi tiyak na wala na ho tayo sa ating kasalanan. Inilagay ko sa isang positive mode.
wala na tayo sa ating kasalanan kasi siya ay nabuhay sa mga patay. Kasi sabi ni Paul, kung hindi siya nabuhay sa mga patay, you are still in your sins. At ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, wala hanggang pagkaiwalay sa Diyos. But praise God, alam mo natin na kinaroroonan ng anak ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ay kinaroroonan ng buhay. 1 John 5:11-13, isinusulat ko sa inyo mga bagay na ito, na ang sinong nananampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, sinulat po ang Scripture, ang Bible, nalaman natin ngayon ang Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, at dahil doon, meron po tayong buhay na pag-asa, ang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, at dahil po doon, napatawad na po tayo sa ating kasalanan, wala na po tayo sa ating kasalanan, at alam mo natin ang ating destinasyon. Ang ating destinasyon ay langit na bayan. New Jerusalem, langit na bayan, New Heaven and New Earth, dahil ang Panginoong Jesus ay nabuhay na sa mga patay. Ang isang pananampalataya na hindi mo nakasalig dito at hindi mo alam kung saan ka pupunta ay parang sakay sa isang bus at sinabi mo sa driver, Mamang bus, saan tayo pupunta? Hindi ko po alam. Bumaba ka dyan, kapatid. Or sakay ka sa isang airplane at kapag nano na kayo sa 22 o 32,000 feet international flight, sabi ng pilot, hindi po natin alam kung saan tayo maglalanding. Ako, grabe yun, hindi ko alam. So parang gano'n, ang ating pong faith, bakit po nagre-rest tayo sa ating faith? Bakit tayo nananampalataya kung hindi natin tiyak ang ating pananampalataya? Kung hindi natin tiyak ang ating panaroonan? Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. So sakay tayo sa isang pananampalataya na alam natin kung saan tayo dadalhin. Kasi kapag kailan mo, saan ka mapupunta? Halimbawa nakatay ka. O ano, pag sabi mo, hindi ko alam. Hanggang ikaw muna, bumaba ka sa pananampalataya yan kasi hindi mo pala naman, ba't kaya nananampalataya? Hindi mo pala naman alam kung saan ka pupunta. So, dahil si Christ, ang ating Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. Ang ating kasalanan ay pinawi na ng Panginoon at ang ating pananampalataya ay makabuluhan dahil alam natin kung saan tayo dadalhin ng ating Panginoon na nabuhay mula sa mga patay. Amen! Amen! Praise God! Praise God! Hallelujah! Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, huwag kayong magulumihanan. Do not be afraid. In my Father's house, there are many dwelling places. So alam natin na dadalhin tayo ng ating Panginoon sa maraming dwelling places. In King James translation, sabi niya, John chapter 14, verse 1, in my Father's house, there are many mansions. Wow! Mansion! Kung tayo ay nakatira sa kubo, o sementong konte, o inupahang bahay, God will come. Inihanda tayo, pinaganda tayo ng Lord kasi nauna na siya. Pinaganda tayo ng dakong kalagyan. Ang ating tirahan, ang pinakamahirap ay nakatira sa maliit na mansion. Anyway, mansion yun. So, kung sinabing mansion, malaki, di ba? Siguro, mayroong mas malaki, pero ang mahalaga, mansion pa rin yun. No? Biruin mo yun. Ang pinakamahirap sa heaven, nakatira sa mansion. Hallelujah. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Hindi siya sinungaling. Siya ay buhay at siya ay naroon. Amen? Excited ba tayo dahil ang ating Diyos ay buhay? Amen? Hallelujah. So yun po yung faith. Yun po yung pananampalataya. Alam natin, tiyak natin. No? Ano man mangyari, nasa Panginoon tayo. Ano man mangyari, may inihanda ang Lord sa atin dahil siya ay buhay. Pagpakailan pa man. Pa yan sa kanyang pagkabuhay ng muli. Dabi tuloy, bakit napakabuluhan ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkabuhay ng muli? Sapagkat meron pong katagumpayan sa kanyang pagkabuhay ng muli. Ang kanyang pong pagkabuhay ng muli ay, ang tagumpay ng kanyang pagkabuhay ng muli ay ating tagumpay. Bakit po? Basahin po natin doon sa 1 Corinthians chapter 51 hanggang 53. Right? Basahin mo natin, go. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye. At the last trumpet, for the
the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and we will be changed from the perishable, must clothe itself with the imperishable, in the mortal way, immortality. Wow. Ito po yung next event na magaganap sa ating panahon, di ba? Next event. Ano yung mga signs of the times bago dumating ang Panginoon? In the twinkling of an eye, ay saludumin natin ang Lord in the heavenly realm. Sa ulang sa ipapuwid, sabi ng Bible, sabi niya, makakarinig kayo ng mga digmaan, digmaan, di ba? Ang sinasabi ko doon ay digmaan ng sa Middle East, so yun, no? Kaya ganun po ang mga digmaan sa Middle East na karang panahon. Sabi niya, lilindol sa lahat ng dako. Alam niyo po ba, na halos lahat po ng dako ngayon ay lumilindol? Type po sa internet ng earthquake all over the world. Ano? 7.5, 5, 6, diba? Sa atin po, hindi tayo accepted, kaya lang hindi tayo pupuruhan ng mga 7.5, 7.7, diba? Kasi pag lumindol daw sa atin ng mga 7.9, katulad sa Japan, ubos ang building sa Makati. No? Kasi ang nadadala lang po niya ay mga 7. Parang hanggang 7 lang ang ginamit nila ng uga. Kasi may testingan po sila dyan bago yung implementasyon no? Tinitesting po nila yan, kung uga po yun, pag nabuwal, ibig sabihin, lampas na sa 7. So, lilindol po sa maraming daw. Kasama ko yan sa signs of the time. Ang mahalaga, meron po isang pangyayari, ang sabi ng Bible, tutunog ang trumpeta ng Diyos. At the last trumpet, for the trumpet will sound. Pastor, ano yung trumpet yun? Hindi natin alam eh. Hindi mo nilagay dyan kung saxophone or iba-iba or diba? Basta sabi trumpet. Hindi natin alam kung spiritual trumpet, pero sabi maririnig. No? Maririnig ito ng mga namatay na kay Christ. Then sila ay mabubuhay na muli. Then tayo na hindi naman namatay, ang sabi ay sa isang mata. Kung isang mata, tapos na, di ba? Bilis! Ang isang mata ay mga 2 milliseconds. Pero mabilis. Sa isang mata, we will be changed. Babaguhin po tayo. No? At ang ating katawan ay magiging from mortal, sabi doon ay from mortal to immortality. Magiging immortal, magkakaroon ka ng katawang immortal. Hanggang ngayon po ay ang siyensya ay tumutuklas ng mga fountain of youth, kung ano ng youth, mga YouTube, kung ano, di ba? At pinag-aaralan po nila kung bakit ang mga bear, ang frogs at saka garapata, bakit, at po bang iba? Yung nakakatulog na mga 6 months, diba? Yung kanilang puso ay nagsa-shut up muna, then pagkatakilit na, wala kasi sila makain, pag puro yelo, di ba? Ang mga bear, mamamatay sila. So, makapakabusog muna sila, yung huling kain nila, dahil tag-yelo na, tutulog sila ng 6 months, then, sila ay, pag nagtakinit, pipintik ko yung puso nila, then, lalabas ulit sila para kumain ng pagkain. No? Alam nyo, magandang invention yan eh. Kung matutungkos na lang ng science, ang laking tipid ko natin. Pero mo, halimbawa po, kahit 1 week lang eh. Mga anak, ulam na tayo sa grocery, tsaka bigas, tulog tayo ng 1 week. Hibernate kayo lahat, di ba? Di ba? Lunes, pinaliguan, chest na anak, ay, gising na, okay. Di ba? Okay sa'yo naman. Okay lang naman tuklasan nila. Di ba? Hindi lang naman ako 6 months. Wow, malaking tipid, di ba? Sabi natin, sabi ng mga anak, Tay, kayo lang ay magtrabaho ng 6 months para makaipon, kami naman tutulog. Kaya lang hindi ko nila matuklasan. Hanggang ngayon hindi ko nila makuha yung sikreto ng mga bear. No? Kung bakit 6 months hindi sila namamatay. No? But alam mo natin, meron pong secret in the scripture na darating po ang time na in the twinkling of an eye, mula sa mortal body, tayo po ay magiging immortal. Amen? Woo! Excited mo ba tayo doon? Ano? Kapag naiisip mo yun, excited ako doon, immortal
Eternity, mabubuhay kang eternity kasama mo ang Panginoon, yung mga dati mong kaibigan na matagal na nasa Amerika, hindi mo nakita, yung mga magkaka-fellowship kayo. Then, ang pagpasok mo naman ng New Jerusalem ay pure gold. Diba? Lalakaran mo. Diba? In heaven ay pure gold. Nasabi ng mga nakating ng heaven, ang mga bulaklak at mga ano ay buhay at pwede mong makausap. Hindi katulad nito, patay. Plastic, di ba? So, in heaven, sabi nila, ang bulaklak ay kakaiba ang amoy. Napakabang bulaklak. Talagang, yun mo, mga nakating na heaven, iba-iba nakikita nila. Then, immortal ka, di ba? So, isang pinakamasayang buhay na wala akong stress, di ba? Walang problema. Di ka magluluto, di ba? Di ka maglalaba. Wala kang isip kasi nga, ano eh. Ang Lord ang kasama natin in eternity. Dahil alam natin, so yun po yung kahulugan ng pagkabuhay ng muli ng Panginoon. Tinihanda na ito ng Panginoon mula pa nung una. No? We are chosen in Him before the foundation of the world. Truly we are destined to reign, no? Because Christ lives, because He lives. We are destined to reign forever, in ever, amen? Amen. Hallelujah. Yun, mga yun, nakasama sa come, we are destined to reign, amen? Amen. Praise God. Hallelujah. So we are destined to reign forever and ever with Christ. So sa panahon po natin, medyo, siyempre, nandiyan mo ang problema. But, meron pong katagumpayan sa pagkabuhay ng muli ng Panginoon. The victory of His resurrection. The victory of His resurrection. Yan po ang kabuluhan ng significance. Why Christ's resurrection is very significant. Meron pong katagumpayan sa pagkabuhay ng muli ng Panginoon. At dahil sa lahat ng ito, bilang mananampalataya, what is our response? In 1 Corinthians 15, 57 and 58, our response in Christ's resurrection as a church, as a Christian. Basahin po natin ng malakas. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid, ang response ko natin dahil alam natin ang ating Master ay buhay. Siya ay buhay magpakilang paman. Siya ating pinilingkuran. Sabi ho dito, huwag na ho tayong matitilang stand firm. Tumayo ho tayong matatag. No? Let nothing move us. Let nothing move you. Bago tayo makilos sa kung ano bang balita. Di ba? Balita. Tatas mo. Tatas mo naman sa'yo. Tatas na naman ang gas. Lahat naman talaga tumataas. Di ba? Nandiyan na kami yan eh. Di ba? Nung panahon ng mga lola namin. Di ba? Di ba? Nung panahon namin, ang aming baon, 10 centimos. May mga mga nanay namin, narigyan namin, ako, tataas na naman. Ba't hanggang ngayon, buhay tayo? So, huwag ko tayong mabalisa sa ating kakainin, sa ating iinumin. Huwag tayong mabalisa sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay buhay. Amen? Sa iyong bahala sa lahat ng bagay. Habang tayo naglilingkod sa Kanya, sabi doon, let nothing move you. Stand firm. Always give yourself fully to the work of the Lord. Ibig sabihin, dapat lahat po ng ating work, lahat po ng ating work ay, yung ating job ay different sa ating work. Different doon sa ating job, para lang tayo mabuhay. But doon sa ating trabaho, meron tayong work sa Panginoon. No? Tayo po ay mga witness. No? Meron po tayong mission possible. Meron po tayong gagawin fully to the work of the Lord. The work of the Lord is ang Lord, may pamalitan natin that Christ is alive. He is alive forevermore. Na siya tagapagligtas. Na marami pong tao, mahango po natin. Mahango po natin sa kasalanan sa pamamagitan ng Panginoon. At hinitiyan ko ng Lord sa atin, our labor in Him. Our labor is not in vain. Hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Bakit po hindi walang kabuluhan? Kasi nga siya po ay buhay. At sa buhay na ito, at sa buhay na darating siya po ay magre-reward sa atin. Amen? Amen.
Ginoo ang mahalaga. Ginoo ang mahalaga. No? Bawat trabaho natin is the work for the Lord ay connected to the kingdom, connected to Christ, connected to God. No? Ano man kung saan man tayo naroon, ano ang trabaho tayo meron, kung ikaw ay anak ng Diyos, meron po tayong assignment. Naaling may isa o dalawa, yung manager doon, yung boss, yung may-ari, pwedeng may pakilala mo sa kanya si Christ. Pwedeng hindi matap ng iba kasi hindi naman nila kilala. Hindi naman namin siya kilala. Kilala mo siya kapatid. Meron po assignment. So work. Always give yourself fully to the work of the Lord. Meron kang gawain ng Panginoon. Meron kang assignment doon sa place ng iyong job. Meron kang assignment. Yun ang work for the Lord. At huwag kang matitinag, huwag kang kakabahan, huwag kang makikilos. And praise God, ang labor po natin sa Kanya, kailanman hindi po mawawala ng kabuluhan. Palawakan para sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise God!